Ay magandang umaga sa lahat. Pasensya at ngayon lamang ako nakabalik. Natulog ako. At siyempre kailangan din natin na nanghina din ating mga ng katawan. Pero anyway, ay ayusin natin ito, no? Babawi ako sa inyo. So anyway, anong isa pang ating gagawin ay ito. Idugtong na naman natin ito follow up doon sa pagka-sentensya do kay Joel Escorial na siyang bumaril kay Kaper Silapid. Okay? So, Manong Rayban Channel, Kapsat. Good morning. So ngayon, ang kanina po, May 6, ay sinintensyahan ng Regional Trial Court ng Las Piñas si Joel Escorial sa pagbaril niya, pagpatay kay Kaper Silapid. Pero bagong lahat, ako po si Engineer o Dr. Toto Kausing o di kaya Dr. Toto Bunyog. Kasapay po ng grupong Bunyog na siyang pinakatotoo na partido ng tao. Tutubo at lalaki itong partidong ito na siyang hindi kagaya ng Liberal Party, hindi kagaya ng Nationalista Party, hindi kagaya ng PDP Laban na padapa, hindi kagaya ng Lakasinyo City na panay pagnanakaw ang ginagawa, hindi kagaya ng Nationalist People's Coalition na pagnanakaw rin ang ginagawa, hindi rin kagaya ng yung ibang partido diyan, ano pa bang ibang partido diyan? Basta maraming partido na hindi man lang wala ka ng tiwala dahil sa napatunayan na nila, na ipakilala na yung kanilang sarili-sarili noong nakaraang mga taon. Tandaan nyo, ang bayan ngayon, kung ano ang bayan natin ngayon, yun po ay nirepresenta ng ilang taong namumuno ang mga Liberal Party, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, ano pa ibang partido, PDP Laban. Ang original kasi na PDP Laban dyan, yung si Nene Pimentel, yung tatay ni Coco Pimentel. Pero iba, ang layo ng sa totoo lang, with due respect to Coco Pimentel, ang layo talaga, malayo ka kaysa tatay mo. Yung tatay mo, pagdating sa prinsipyo, hindi siya nagbibigay ng kung ano ang ano. There is no compromise. Yan ang aking pagtingin kay Mr. Nene Pimentel. Talagang he's a man who has survived through the years na hindi man lang siya nagkipag-compromise. I could consider Nene Pimentel as the best president the Philippines never had. Ganoon lang kasimple. So ngayon, bago akong papatuloy, nais ko lang din sabihin na sa mga baser ko, ako ay kalbo. Pero sa aking nanay, hindi nila alam na sinabi nanay, binubulong po sa akin ng nanay ko na ako ay gwapo. Na asawa ko naman sabi niya, ikaw naman si Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. Kita. Ibig sabihin, kung mahal ka ng asawa mo, talagang ang moral strength mo, moral lahat mo ay ang tatag. Kahit anong pagkamalasan na dumarating, basta magkasama kayo ng mahal mo sa buhay, ay pwede mong kantahin, basta't kasama kita. Di ba? Ganun lamang yan. So anyway, ang pagpatuloy natin ang laban ng demokrasya at ang laban ng demokrasya ay mananaig lamang kung ang laban para sa kalayaan ng papapahayag, kalayaan ng pagsasalita, at kalayaan ng paglilimbag, o di kaya sa English, the freedom of expression, freedom of speech, and freedom of the press ay naiimbuyog, ay mataas at hindi man lang inaabuso sa kabilang banda at hindi yan binababoy kung sino man ang namumuno. Kasi lagi po, napansin mo, ang mga media, laging ang papel sa buhay ay totoo lang, pagpupuna. Okay? Pagpupuna. Bihira lang yan magpupuri. Laging pagpupuna. Ever since the world began, the press has always been there. And its mandate, natural mandate from God, ay para magpuna. Hindi para magpuri. Kapag magpuri ka na, hindi ka na press.
Kaya nga, press ang salita eh. Press to press. Press, press. Hindi yan to praise, to praise, to praise. Hindi yan. Press, press, press. Kaya yan ang press freedom. At marami pong mga mamamayang Pilipino, mga bayani natin na nakaraan, at meron din tayong mga unsung heroes, yung mga hindi na nalalaman na mga unsung heroes, ibig sabihin, hindi man lamang sila na ikakanta na sila ay magagaling na mga Pilipino. Ang pinakahuling Pilipino na hindi man lamang na ikakanta pagdating sa patatag ng press freedom sa Pilipinas ay isa na dyan po si Percy Lapid. Noong panahon na niya, nung siya ay tahimik na namamayagpag sa online, actually siya kung pwede ko sa tawagin na siya yung pinakaunang media man sa online. Kasi sabihin ko na sa inyo katotohanan, ang mga media pala ay sa totoo lang ay dati sa media rin ako, no? Ay talagang kami mga lahing may pagkayabang din kami. Pagka mayabang kami ay akala namin sikat na kami. May kanya-kanya kaming dyaryo, may kanya-kanya kaming TV, may kanya-kanya kaming radyo na kung minsan kasi pinipiling namin, actually the truth of the matter is tinitingnan lamang namin ang aming sarili na malaki kami pero yung pala baliwala. So ako bago naging abogado ay nag-aral ako sa Pamantasan ng Luzon, Manila, pero at the same time ako ay editor ng People's Tonight. So ibig sabihin, I spent the best years of my life in the work of press freedom for press freedom. So ganun po ang aking background. So anyway, nais ko sasabihin din siya, ulitin ko lang si sinabi ko kanina, na pwedeng sabihin natin si Percy Lapid ay siyang talagang bayani ng makabagong pamamahayag, makabagong paglilimbag. Ibig sabihin press publication at makabagong pananalita. Kasi dati, ang mga media talaga ay doon lang sa radio, sabi ko, doon lang sa mga newspaper, columnist, si Percy Lapid ang umuna nito. Ako'y nasunod lamang doon. Ang dami namin sumunod. Si Vlogcaster Albandin na dating inquirer yan. Andyan sila, nakikita ko na si Malu Mangahas na dati talagang ang galing manunulat yan, no? English lahat yan, pero ngayon nagtatagalog na lahat. Andyan si Christian Isguera na dati sa inquirer sumusulat at naging sikat din siya sa ABS-CBN. English lahat yan, pero ngayon napansin na rin namin na hindi talaga, it's not in English, speaking in English, that you can get the most out of it or the best out of press freedom. It is in the message that you put across na ang mga nakikinig ay makakaintindi sa iyo. So paano makakaintindi sa iyo ang nakikinig? Kung if you will speak dollars and yet the persons looking at you are only pesos. Ibig sabihin, hindi naman natin siya minamanilit yung lahing Pilipino. But then, there is no more beautiful language than the language that of your mother tongue. Pero sa atin, kani-kanya tayong tribong Ilonggo, Pangasinense, Ilocano, naghalo-halo na sa akin. May Chinese pa ako. Pero nakasanayan kong salita, nung ako'y pinanganak, lumaki ako sa lugar na salitang Ilonggo. Tapos, siyempre, dito na ngayon, ang hirap ko kaya una mag-adapt into a Tagalog speaking kasi ang punto talaga ng mga Bisaya, mga Ilonggo kasi ang mga Bisaya ay Ilonggo, Waray, tapos Cebuano. Mga galing Mindanao, may mga Surigao nun, may mga Butuanon, yun. Ang titigas talaga ng dila yan, kahit na taga Davao galing. Tapos, siyempre, dito na lang, no, nasanay na kami magsalita ng talagang Tagalog. So, aminin ko sa iyo, in all dialects in the Philippines, sa tingin ko pinakamagandang pakinggan ang salitang Tagalog talaga. Sa totoo lang. Okay. Ngayon, dito, nasintensya na po kanina, dahil ko lang sabihin ulitin na sineselebrate ko yung araw nito para kay Percy Lapid dahil po nasintensya na yung gunman. Ang sintensya sa gunman ay
8 years and 8 months hanggang 16 years. Bakit pala ganun ang sentensya? Palawanan ko sa inyo. Dapat ang sentensya diyan ay reclusion perpetua. Ano po ang reclusion perpetua? Ang reclusion perpetua po ay kahalintulad ng 30 years imprisonment. Marami diyang ibang mga abogado, dating kapwa ko abogado, ay magsabi 40 years. No, it's not 40 years. Inilatag ko na mga dahilan kung bakit hindi 30 years. 30 years lang. Kasi kahit makasentensya ka pa ng ilang kaso, isa lang ang buhay ng tao. Reclusion perpetua is the English or the Latin equivalent of life sentence. Ang reclusion, in Latin na salita yan, reclusion perpetua, perpetual, lifetime, forever, na i-reclusion, i-seclude ka sa isang lugar. Ibig sabihin yan, ganun. Pero kaya lang, technically speaking, the law looks at the life of an individual only at 30 years. Kaya yan ang dahilan kung bakit kahit ilang pagsentensya ang nakukuha na pinataw sa isang tao, pagdating na makasilbi na siya ng 30 years, ay automatic lalaya na yan. Ganun lang ho kasimple. So, kahit na 3 pa o 1,000 na reclusion perpetua, 30 years, laya yan. Yan po kasi, technically speaking, ang buhay ng tao ay isa lamang. But then, at least hindi naman nawawater down ang demands for justice. Tapos, ngayon, si Joel Escorial naman, ang dahilan kung bakit imbis na reclusion perpetua ay sinintensyan siya ng 8 years and 8 months up to 16 years. Sapagkat nag-plea bargaining, ibig sabihin plea bargaining, parang nagbabarginan. Sasabihin namin na, of course, gusto namin sana sintensyan siya ng murder. At kung murder ang sintensya sa kanya, siya ay ikukulong ng sa reclusion perpetua na parusa, which I told you 30 years yun. Pero dahil kinikilala rin namin na kailanganin namin ang testimonya ni Joel Escorial, ay nagkaroon kami na barginan, pumayag kami na ititreat na lang namin siya as accomplice sa murder. Ano yung accomplice? There are only 3 kinds of principal sa kada krimen. Principal by inducement, yun yung mga nagbibigay ng pera para maghanap ng killer. Principal by direct participation, yun yung actual na gumawa ng krimen. Yun sana si Joel Escorial. Siyang pumatay. Siyang principal by direct participation. Tapos principal sa krimen, ang isa by indispensable cooperation. Na ibig sabihin, kung wala yung isang nag-cooperate niyan para matupad siya ng krimen, hindi matutuloy ang krimen kung wala ito. So kung titingnan mo, sino yung principal by inducement dito? Yung principal by inducement, yun po yung nangakong magbigay ng reward or prize money. Yan si Bantag. Kasi si Bantag, napatunayan namin sa aming ebidensya, ay siya ang nangako na magbigay ng pera. Kahit na ang katotohanan, kinuha niya lang yung pera ng mga preso para ibigay kay Joel Escorial. Ang nangyari dito sa katotohanan ng buhay, 150,000 na pera na ibinayad kay Joel Escorial ay nanggaling kay Alfie Piña-Redonda na siyang mayor de mayores ng grupong Happy Go Lucky gang dyan sa loob ng Bilibid. Na ang kanyang papel kung bakit siya nagbibigay ganon, dahil binigyan siya ni Bantag ng prangkesa na siya lang ang pwede magbenta ng Red Horse. Yan po yung nakita niyo na 7,000 Red Horse cans na kung ibebenta nila sa mga preso na mga mayayaman ay tag 1,000 piso ang isang lata ng Red Horse. Lata yun na hindi bote. So ngayon, ang iba pang binibenta dyan sa loob ng Bilibid na binibigay ni Bantag na prangkesa sa Happy Go Lucky ay pagbebenta ng SIM card, pagbebenta ng mga dati load, kasi ngayon GCash load, pwede ka na mag-load eh. Tapos magbenta ng cellphone na dyan sa loob. Lahat yan, ang cellphone bintahan yan, hindi bababa sa 100,000 ang isang cellphone na kahit mamurahin lang. Kung iPhone pa siguro bilhin mo, abot yan ng 300 ang isang halaga, 300,000. So, ganun po ang prangkesa na binigay sa Happy Go Lucky. Kaya, nung nagplano, tinukahan si Piña-Redonda ni Alvin Cornista Labra na siyang hepe naman ng Batang City Jail
na magbibigay ng 150,000. Paunang bigay para sa killer. So, yun naman ang papel niya. Ngayon, itong mga sinasabi ko na mga nag-participate sa paghahanap ng killer, sila ni Alvin Labra, si Denver Mayores na unang kinontak ni Ricardo Soriano, at si Denver Mayores naman kumontak kay Alvin Labra para maghanap ng killer. Si Alvin Labra naman ay inutusan, sinabihan ni Denver Mayores si Labra na tawagan niya yung si Piña Redonda na happy-go-lucky, si Sputnik gang leader na si Aldrin Micosa Galicia, at siya, magplano sila kasi kukunin ang pera doon kay Alfie Piña Redonda. So sila po, sa totoo lang, pag inisip mo, pag wala sila, hindi matutuloy ang krimen. Ibig sabihin, indispensable ang cooperation nila. So kung titingnan mo, sila ay dapat principal din sa pagpatay kay Kapersi. Principal for the crime of murder. Pero ang nangyari po sa kanila, pumayag na rin kami sa proposal na ginawa na lang sila ay parang accessory to the crime of murder. So accessory, 8 years lamang hanggang ang maximum na kulong nila. So sila dyan, kasama dyan sila tatlo, si Alvin Cornista Labra, si Aldrin Micosa Galicia, si Alfie Piña Redonda, at kasama na rin pala si Denver Mayores. So yan po. Tapos ang kanina, sentensyahan as accomplice. So ibig sabihin, pag-accomplice ay part ka rin ng grupo ng mga principal, pero sa murder pa rin ang kaso. Kasi ayaw namin pumayag kasi ang unang proposal nung abogado ni Joel Escorial is sentensyahan si Joel ng homicide. Hindi kami papayag. Na ibig sabihin, pag homicide, isisentensya sa kanya, para na rin namin inaamin na walang murder na ginawa si Bantag. Siyempre, pag tinanggap namin yan, yung ganong alok, di pwede na sumusuko si Bantag at pwede siya makapagpiyansa. So dahil binamatterdan mo kasi kung homicide lamang, ang parusa niya ay maximum of 20 years imprisonment lang. So dahil ang totoo siya naman talagang utak, ang hindi lang namin pa ma-determine na wala kaming ebidensya na nandyan din sa likod niya, sa gilid niya, si Duterte. Kanon, let us be honest. Yun ang amin kasi marami din ako nakausap na mga police generals at police ng mga intelligence community. The person who had that capability to do that kind of crime ay ito si Digong kahit malayo siya. Isang utos niya lang yan. At tandaan mo, si Digong nag-appoint kay Bantag. At kahit si BBM ng presidente, takot pa rin sila kay Digong. Ganon lang kasimple. Kaya nga, ito naman si BBM, sobrang takot din ito kay Digong sa totoong kwento lang ng buhay. Kaya kahit na siya, binabastos na siya, tinatawag bangag na presidente kung ano, ay hindi niya kaya. Hindi niya kaya si Digong. Bakit hindi kaya? Sa totoong kwento ng buhay, bakit hindi niya kaya? Ang isa lang suspect ko dyan na pinakamalapit na katotohanan, ha? Ito yung si Digong ang nagpapadalo sa kanila, pati si Sara, sa pagka-presidente at vice-presidente. Ganoon lamang ko yun. Without offense meant to the BBM loyalist na mga subscribers ko. Yun lamang yan. Kaya hindi naman natin may alis ang katotohanan na may Smartmatic noon. At hindi natin talagang may alis ang katotohanan na ang mga bungto nila ni BBM, ni Sara, at saka lahat ng senador, lahat ng mga party list ay nanggaling sa iisang makina na may numero na 192.168.0.2. Isang makina lang yan. So, ibig sabihin, hindi nanggaling sa mga presinto yan ng mga numero, ng mga boto. Kaya, ito ngayon tayo, at matapos masintensyan si Joel, pero bago sa sinintensya ng judge, talagang masusi siya sa tinanong ng judge, isa-isa, ang dami na tanong ng judge. Sigurista yung judge. Sabi niya, ikaw ba, mayroon bang nag-udyok sa iyo para umamin? Wala po. O bakit ka umamin? Ito lang po ang paraan para malinis ko konsensya ko. At siyempre, katotohanan naman ito. At pagdudusahan ko dapat ito. Para naman mapapatawad ako ng Diyos. So, dami mga tanong sa kanya ng judge. Ibig sabihin na-confirma ng judge na talaga siya ang pumatay. But then, we recognize it not as a principal by direct participation, but as accomplice. Pero nevertheless, hindi nawawater down yung krimen. Hindi bumaba yung value ng krimen na murder pa rin. So, ibig sabihin, pag nahuli na si Bantag, ay
murder pa rin ang kaso ni Bantag at walang pensa yan. At kasama sa pangako ni Joel sa amin ay titistigo siya laban kay Bantag. At titistigo rin siya laban kay Christopher Bacuto na siyang kababata niya na kumontak sa kanya para kukontratahin siya sa pagpapatay kay Kaper Silapit. So, nais ko lang pinibalaban ninyo, stress ko lang, although naikwento ko na rin ito several times, na yung tatlo dyan ay magkakababata. Si Joel Escorial na pumatay kay Kaper Silapit, si Christopher Bacuto na nakakulong sa Taguig City Jail, at saka si John Villamor na nakakulong sa Bilibid na pinatay. Nang kinontak ng brad niya sa fraternity na si Aldrin Mikusa Galicia, si John Villamor, sinabi niya na may killer siya makukuha. Dahil wala siyang kontak kay Joel, ang kanyang kababata, ang isa nilang kababata na barkada din nila ni Joel, na si Christopher Bacuto na nakakulong sa Taguig City Jail, ay kinontak niya. Si Christopher Bacuto naman ang kumontak kay Joel. Ganun yun ang takbo. At natuloy. So, na-confirm po ang lahat ng kwento tungkol sa paghulog ng pera. Ang nagkwento sa paghulog ng pera ay si Alvin Cornista Labra. So, sinabi niya, ganitong hinulog, ganitong araw, na-confirm yan ng passbook na sinuko ni Joel Escorial. Andun lahat sa passbook nakalagay kung kailan at anong oras hinulog yung pera. At na-confirm din yung pera na binigay nung mapatay na si Percy Lapid, ang nagbigay ng 350, 150, 550 ang kontrata. So ang kulang na lang is 400,000. 150 plus 400, 550. So ang 450,000 ay binigay ni Sulwita kay Alvin Cornista Labra. At dahil hindi makalabas ng bilangguan si Cornista Labra, ay tinawagan niya ang supplier ng Bilibid na kaibigan niya. Pag pwede ba, abunuhan mo muna, ihulog mo sa account number na ito. Ibinigay ang account number ni Joel Escorial at hinulog sa bank account ni Joel Escorial. So ngayon, nagpadagdag pa sila ng 50,000. So, sa suma total, umabot sa 600,000 na nakita ko sa passbook ni Joel Escorial na naideposito. So, kasi parang bonus. At alam nyo, pagkatapos na mapatay October 3 ng gabi, pinatay si Kaper Silapid alas 8. Ay alas 8 pa lang, nung malaman nila, nagbunyi sila, nag-celebrate sila. Lahat ng bata ni Bantag nag-celebrate. Nag-celebrate pati yung doktor doon sa Bilibid, nag-celebrate. At pati yung mga tao niya, mga nilagay niya, ng mga galing sa BGMP, na mga kamag-anak niya sa Cordillera. No, pareho niyang igurot. Ay pumasok doon, nilagay ni Bantag na mga kasama niya bilang opisyal, kasama kay parang kagaya kay Sulwita, doon sa Bilibid, ay nagbunyi sila lahat. So, pagkatapos niyan, akala nila okay na. Wala nang problema si boss. Kasi ang natatakot sila, lalala ang pag-pressure, pagpuna ni Percy Lapid kay Bantag. Kasi paparating na si Percy Lapid po sa sitwasyon na naumpisan niya na kasi na ini-expose na sa panahon ng COVID na si Bantag ang hari sa Bilibid ay lagi niyang pinapalabas na maraming mga namatay sa COVID. At pinapalabas niya na namatay sa COVID ay yung mga high profile na mga bilanggo kapalit ng bayad. Kagaya kay Kuratong Balili, si Amin Buratong na hari ng Siamut-Tianggi sa Pasig ay pinalabas niyang patay sa pamamagitan na COVID kuno at kapalit ng 300 million. Ganon din, sila ni 100 million din ang binigay ni JB Sebastian na pinalabas na patay na. Kaya pinalabas na patay na, wala naman nakitang bangkay, kundi sinunog. So ngayon, marami pang iba na mga pinatay, na mga high profile. Pinalabas niyang patay. Sabi-sabihin yung COVID, sabi ni Percy Lapid, itong COVID nito maraming nagyaman. Hindi lang nagyaman, talagang sobrang yaman. Kaya ang tawag niya sa isang tao na sumubrang yaman na si Gerald Kitalig Bantag ay isang lalaki ng DOJ o isang Cinderella ng lalaking Cinderella ng DOJ. Doon kaya nasaktan si Bantag. So,
we look at that as one big circumstantial evidence kung bakit si Bantag talaga ang number one na may pakay na papatayin si Copper Silapit. At mind you, kung hindi si Bantag ang nagpapatay, dapat matagal na siya sumuko, nag-surrender, at ilaban niya sarili niya na hindi siya pumatay. Kaya lang, the fact na hindi siya sumusuko, ay natataka lamang ako sa kanya, marami siyang binigyan niya na ng pera, si Banat Bay, si Coach Oli, lahat ng mga Brothers Travelers, ang dami niya mga vlogger na binigyan ng pera, pati si Bistak Pilipinas ko, no? sino pa binigyan ng pera. Kasama din diyan si yung taga Cotabato na nakalimutan ko pangalan. Hindi ko lang alam kung si General Macanas binigyan din ni Bantag kasi nakita din sila ni Bantag sa Baguio noon. Pero anyway, yan ang ginawa ni Bantag. Marami siya naging kakampi na vloggers at pinapalabas niyang istorya na siya ay inosente. Kaya marami rin sa mga tao na mga subscribers ng mga vloggers na yun ang naniniwala na hanggang ngayon ay inosente si Bantag. Mind you, the evidence is very strong na si Bantag ay andyan. Ang hindi lang namin ma-ascertain kung sino ang tao sa likod ni Bantag. But nevertheless, kahit na sentensyado na si Joel Escorial, ay hindi pa rin tumitigil o hindi natutulog ang aming paghahabol ng katarungan. At magmi-meeting kami, pag-usapan namin kung paano namin paimbuy palalo ang paghahabol o pagmamanhan at paghahanap kay Bantag. Kaya, Mr. Bantag, alam ko nakikinig ka sa akin ngayon. Be ready. Ihanda mo mga baril mo kasi maramang magkipagputukan ka sa mga hahabol sa iyo. At handa na rin ang mga habol sa iyo sa barilan. Kaya may sabihin, parang kwento ng nung araw bata pa ko, yung may drama na Jigo Salvador. Sabi ni Jigo Salvador sa kwan, kaya siya, parang huli na siya. Sabi ng mga huli sa kanya, Jigo Salvador, sumuko ka na! Tapos sa bundok yun eh, Jigo Salvador, dor, sumuko ka na, napaligiran na kita, Yun parang ganun ng kwan. Ganun na mangyari sa Bantag, no? Kung saang bundok ka man. Sierra Madre pa rin yan, sakop mula Luzon, Northern Luzon, mula sa Cagayan, hanggang pababa sa Bicol, ang napakahaba ng Sierra Madre Mountains. Kaya yan ang Sierra Madre Mountain. Yan ang dumidepensa para sa Pilipinas laban sa bagyo. Nakaharap sa Pacific Ocean. At ang nakaharap naman na dumidepensa ng Pilipinas laban sa West Philippine Sea, kabilang dagat, laban sa China ay Sierra Madre din. Pero BRP, Bangko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre. Yan ang Sierra Madre sa likod ko. Ganon karupok ang ating republika. At kaya natin to, patatagin natin ang ating republika. Sa amin sa Bunyog, iisa lamang aming pananaw, katotohanan lagi nakasandal ang aming desisyon. Kaya ganon ang aming hinahabol dito po. At isa sa pag-usapan namin ay kung paano kami makaraise ng pundo, pataasin namin ang reward. Susulat kami sa malamang sa total may confidential fund naman itong kasi BBM, susulat kami kay BBM kahit ayaw namin kay BBM na dagdagan niyang pundo na gagawing ang objective namin magiging 50 million ang reward money para sa pagka-ikadakip ni Bantag. So, gagawa kami ng paraan na ma-raise sa 50 million. At isa pang aming pag-usapan ay kung susulat kami po sa mga European Union. Alam namin kasi suportado kami ng European Union at saka yung mga press freedom societies dyan sa Amerika. So, hindi lang European Union na mga legislative congressmen ang aming kakausapin dyan, pati yung mga sa European Union na mga businessmen na gusto talaga ng tinatawag na press freedom sa lahat sa buong parte ng mundo. At makakaroon kami ng mga kagay sa akin, kakausapin ko iba, mga vloggers na magkakaroon at least isa sa isang linggo
na magkakaroon ng special vlog, kahit kunting edisyon lang tungkol kay Percy Lapid. Para mapaulit-ulit mabanggit ang pangalan ni Percy Lapid, para mabanggit ang paghabol para sa katarungan, sa pagpatay. Kasi hindi lamang po sa paghabol namin ng katarungan para kay Percy Lapid, hindi lamang ito para kay Percy Lapid. Para po ito sa lahat ng Pilipino. Bakit? Ganito lang kasimple. Kung hindi natin makukunan ng katarungan si Percy Lapid sa pagpatay, ano pa kaya ang mangyayari sa lahat ng mga Pilipino? So kailangan natin na ang bawat patayan na nangyari ay mapaparusahan. Kaya lang, karanasan na natin ay hindi talaga napapatuyakan. Nagiging totoo yung mga pangarap na yan. Nandyan si Tebes na panay takbo. Nandyan ngayon si Kibuloy, pinakabagong kriminal na kung saan siya nagtatago ay hindi natin alam. Pero ang alam natin, diyan lang yan sa Davao. At kinakanlong ni Digong Duterte. O sino pang iba? Ang dami pang iba na mga killers. Mabuti nga si Cedric Lee, hindi nang panagdag. Sumuko na kagad sa kanyang serious illegal detention kay Bong Navarro. Kaya dapat ikwento ito mga pangyayaring ito para hindi na uulitin ng ibang tao. Kagaya kay Cedric Lee, masyado siyang mayabang sa sarili. Bugbog dito, bugbog doon. Kasi ang feeling niya sa kanya, nobody can beat him up. Kaya binugbog niya si Bong Navarro. Ang interest lamang niyo kung bakit binugbog niya si Bong Navarro ay dahil sa selos. Kasi girlfriend niya si Denise Cornejo. Si Bong Revilla naman, si Bong Navarro naman, sorry Bong ay mahilig din kasi sa babae. May tsura din si Denise Cornejo. Punta-punta pa siya sa kondo. Dala-dala pa ng food. 2 beses kayo siya pumunta sa kondo ni Denise noong January 17, 2014 at January 22, 2014. So, ayon naman sa may nangyari sa kanila. Yung unang bisita ni Bong Navarro kay Denise, may nangyaring sex sa kanila. Yan ang katotohanan, talaga katotohanan. Tapos akala niya mauulit ba yan sa January 22. Yan pala, nagselos na pala ito si Cedric, sinet up siya ngayon. So, yan po yung mga tao na gano'n na bumapatay na walang takot, kagaya kay Bantag, dapat matigil na yan. At si Percy Lapid ang isa sa maraming mga actually pag-apat siya sa mga mediaman na namatay sa ilalim ng pamunuan ni Bongbong Marcos. So kailangan hindi na maulit yan. Sa pag-usapan din namin ni Mr. Roy Mabasa ang pagsasabuo ng tinatawag na Percy Lapid Award sa lahat ng mga journalist na mga matatapang. I-award namin ito sa lahat ng journalist na matatapang. At lalo na sa mga journalist na yung tapang nila ay nagresulta ng isang tagumpay para sa binimithi depende sa okasyon kung ano ang klaseng pinaglalaban. Yan ang pag-usapan din namin. Bubuo kami ng pundo para magbibigay ng regalo sa mga lahat ng journalists just to inspire our people to become truth tellers, to become good journalists. Ganun lamang po, kailangan natin ng inspirasyon. At kailangan kami siguro, susulat kami sa kung mananalo ako senador, itatatag ko yung tinatawag na Percy Lapid Fund para magkaroon ng sariling pundo at ibibigay ito na taon-taon mayroong ibibigay na award para sa mga pinakamatapang na journalist sa panahon na yun, sa taon na yun. So every year dapat may i-award na pera para tulong sa mga journalist sa kada taon. Alam niyo man, kung mayroong isa sa pinakamahirap na profession sa Pilipinas, yung hindi yumayaman, ito yung mga journalist. Actually, hindi profession ang tawag diyan kung papasok ka sa pagtatawag sa press freedom work. Advocacy yan. Pag advocacy, parang mission yan Parang kagaya ka sa pari o pastor ka, mission yan. Ay sabi, tinatawag na vow of poverty. Ganun mangyari. So, ngayon, siyempre, kasama din dyan sa pagpatuloy natin ang labanan ang lahat ng mga mapang-api na mga tao, mapang-api na kung sino-sino mga opisyal ng bayan. Siyempre, kagaya na dyan, labanan natin ng tuluyan yung mga mapang-api na mga ginagawa ng mga opisyal ng bayan natin. Siyempre, kasama na dyan lahat ng ginagawang masama ni BBM, lahat ng ginagawang masama ni Sara Duterte, lahat ng ginagawang hindi maganda ng mga senador, kagaya ng mga senador ngayon,
sisingilin talaga natin yan yung kagaya kay Bong Revilla, kay Jingo Estrada na nakasuhan ng plunder. Si Bong Revilla nanalo sa plunder pero hindi pa naibalik yung 124 million na kinuha sa kanyang pork barrel. At tingnan natin kay Jingo, bakit hindi ganun? Siguro natin na dapat ibalik yung pera ng bayan. So ngayon, habang kinikwento ko ito, ay siguro bukas ko natatalakayin yung meron ng birdugo ng kalayaan ng papamahayag, birdugo ng press freedom diyan sa Bulacan. Hindi walang iba kundi ang gobernador mismo ng Bulacan. Birdugo ng press freedom si Governor Daniel Fernando. Biro mo, nagalit siya. Umpisa itong galit niya nung merong nag-viral na jeep. Yung jeep niya, pag tinignan mong jeep, sa likod ng jeep, pag tatapak ka sa tapakan, istribo niya, may nakalagay, sa ikauunlad ng Bulacan, itigil ang kalibugan. Nakalagay doon. Pero mo akalain mo na nagagalit si Gobernador Daniel Fernando? Ang tingin ko sa kanya, he felt as if it was alluded to him. Kasi bakit? Kasi nanggaling sikat siya dati sa Scorpio Nights. Kung sikat sa Scorpio Nights, siya yung lalaki na, alam mo naman, mga erotic movie. Siya siya doon. Isa sa mga sikat sa erotic movie ni Scorpio Nights. Kaya parang galit na galit siya at tinutukoy doon sa kanya yung nakalagay na hindi naman tarpaulin ang tawag doon, basta nakalagay parang yung guma na pininturahan at ikinabit sa ilalim ng tapakan ng jeep. Nakalagay, sa ikauunlad ng Bulacan, tigilan ang kalibugan. Sa Bisaya naman ang libog, naguguluhan. Yan ang ibig sabihin sa Bisaya, sa Ilonggo, sa Cebuano, nalibog ko ba nalibog ko sa Ilonggo pa, nalibog ulo ko. O sa Cebuano pa, nalibog ko. Ibig sabihin, ay naguguluhan ako. Ganun na ibig sabihin. No? Kaya may nag-comment sa akin na Bicolano, sabi niya, ako asawa ko Bisaya. Tapos pumunta kami sa palengke. Tapos bigla sabi doon, nalibog ako. Sabi, akala niya Tagalog na nalibog. Tuwa naman siya kasi siyempre para magsasex naman sila ng asawa niya. Pero hindi, ibig sabihin nalibog na guguluhan. Pwede ka sumasakit ang ulo. So anyway, i-expound na lang natin bukas yan, yung kwento na kung bakit pwede kong sabihin na yung namatay ang press freedom sa Bulacan dahil kay Daniel Fernando. At itatakel ko dito kung paano namatay sa kamay ng piskal. Paano namatay sa kamay ng judge. Ito ang tatakel natin bukas na bukas. Pero gabi-gabi na, 1:14 p.m. a.m. ay magandang umaga na lang sa lahat. No? Si Noel Francia, magandang ideya po yan, Atty. Toto. Antonio Lampa, ang mga masterminds, Arturo Isremoral, Dr. Toto, pakikomentaryo mo si Bongo sa kanyang mga papugi po. Si Bongo naman, walang pinag-iba yung kay Camille Villar. Gusto tumakbong senador, papalit kay nanay niya. Pero naglalagay ng mga tarpaulin, pero pinakamaraming tarpaulin na ilagay sa buong Mindanao, pati sa mga bundok doon sa Mindanao. Sa Misamis Occidental, nakikita yung mga doon. Nakikita yung mga may bitbit na kalabaw, nakikita Camille Villar, ingat sa biyahe. Ganon din si Bongo, ingat sa biyahe. Nako, ito mga taong ito talaga. Sa Costa Tarpaulin pa lang, gumastos sila ng milyon-milyon. Saan pa kaya tutungo yung kanilang serbisyo bilang senador kung mananalo sila? Which is most likely kasi ang Pilipino na butante ay laging bumoboto sa kilala. Dapat tigilan na natin yan. Boboto kayo, tatakbo si Willie Revilla. Boboto kayo, may jacket sa Senado. O boboto kayo kay Philip Salvador. Ano may sasabi ni Philip Salvador? Madagdagan, lalaki ang Committee de Silencio sa Senado. Sa ngayon, ang chairman sa Committee de Silencio si Dito Lapid. Laging silent, hindi sasalita. Ang membro dyan, si Bong Revilla, si Jingo Estrada, buti nagsasalita, may bihira. Tapos, ang isa pa dyan, buti madaldal ito si Roby Padilla, pero wala namang kwenta pinagsasabi. Imbes nakakatulong, nakakadagdag problema. Dapat huwag ka na magsalita, Roby Padilla. Kita niyo mga kabubuhan sa Senado, nagsisweldoin sila bawat isa sa kanila, kasama sweldo, kasama allowances, kasama ipapanggastos, 2 million kada buwan. Paano nasasayang lang ang pera natin sa kanila?
So ngayon, dadagdagan pa, magdadagdag pa itong Camille Villar, hindi naman abogada yan. Nanay niya, hindi mo, walang kwenta. Yung batas niya ngayon ginawa, rice tariffication law, babasura naman, babaguhin ni Bumbong. Kasi imbis na bumababa ang bigas, tumataas ang presyo ng bigas. Kasi gusto ng mga Villar ay susuko na ang mga magsasaka. At kapag susuko ng mga magsasaka, naglalaway-laway si Villar. Naglalaway-laway yan, ang mga dila, labas dila pa yan. Bakit? Kukunin ng murang-mura mga lupa na magsasaka at i-convert sa subdivision na Camellia Homes. Yung iba, basta pang-class, Brittany. Ang dami nilang mga kwan. Ganun po ang ugali ng mga Villar. Kaya iwasan natin, putulin na natin ang tinatawag na family dynasty sa Senado. Nagda-dynasty ng dalawang Estrada, JB at Jinggoy. Dapat nagsabay pa sila panalo. Sabihin, sa 2028 pa sila pwede tumakbo ulit. Tapos si Bong Revilla, lumalaki na rin ang kanyang pamilya na dinastiya. May anak siyang congressman, may anak siya na vice gobernador ata sa Cavite, asawa niya ay congressman, o congresswoman kasi babae, tapos ang kapatid niya si Strike, mayor ng Bacoor, ubos na nila lahat. Kaya para may check and balances sa mga nagpapatakbo sa ating pamahalaan. Iba-iba naman. Dapat kontra-kontra. Kagaya nito ngayon, meron tayong natural checks and balances sa ating pamahalaan kasi sa kabilang grupo, si Bongbong Marcos, na pinanalo ng Smartmatic, ay sa kabilang banda naman na nagsisik sa kanya lagi pamilya Duterte na andyan ang kanilang pinuno na si Sara Duterte na nanalo din sa Smartmatic. Kumukontra-kontra sila. Nagbabantayan sila. Ito naman, ito si Bongbong, talagang hindi ko alam kung alam niya ito, hindi. Ang sumisira sa pangalan lalo ng Marcos ay walang iba kundi si Martin Romualdez. May sariling agenda kasi si Martin Romualdez. Mind you, gustong-gusto niya na manalong presidente sa 2028. At talagang mga empleyado nila dyan sa Manila Standard, pati sa journal sa amin, ang pinapahawak niya si Philip. Si Philip naman, asawa niya, yung Prieto, na humahawak na mag-inquirer. Sabi-sabihin, they are now thinking of capturing the presidency in 2028. Kaya, susugan natin, kalabanin natin yan. Pangit-pangit mukha ni Martin Romualdez para manalo. Walang nagkakagusto na Pilipino sa kanya, sa totoo lang. Ilan lang, mga congressman at congresswoman na nakagusto sa kanya. Ang nagkakagusto sa kanya, si Mig Nograles. At saka si JJ Suarez, na kung saan hindi nga niya mapaganda ang mga kalsada dyan sa Quezon Province. Pag pumunta ka, bumiyahe ka papuntang Bicol, ang pinakamasamang parte ng kalsada ay dyan mo makikita sa Quezon Province. Pag pumunta ka na naman ng Mindanao, dadaan ka ngayon sa Samar, pinakamasamang kalsada dyan sa Samar. Lalo ang pinagawa sa probinsya ni Tan. Naku, pinakamagandang kalsada na nadaanan ko noong time na 2002 bumiyahe ako from Cubao to Coronadal City. Bumiyahe ako, pinakamagandang kalsada na daanan ko, alam mo saan? Sa Surigao City. From Surigao City up to Butuan City. No, ang sarap na daan, lalo ako nagdadrive ako. Nagdadrive ako sa gilid ng lake. Dinadaan ko, lake mainit. Ganda. Kumbaga parang turista ka. Kaya encourage ko sa ating mga nakikinig sa akin kung may pera kay kunti, mag-tour naman kayo sa Pilipinas, kumuha kayo ng isang kotse, bumili kayo ng hybrid na kotse para wala kayong problema sa gasolina, at kumuha, o di naman bumili, mag-apply kayo, kagaya ang nirekomenda ko, marami diyang mga hybrid na mga kotse ngayon. Yan gamitin mo kasi 2 full tank lang, sobra-sobra pa yan, nakaabot mo yung pinakadulo ng Mindanao, galing ka ng Maynila. O di kaya galing Baguio, papunta ang pinakadulo ng Mindanao, 2 full tank lang ng hybrid. Ubos na, nakarating ka na. Pagbalik mo, 2 full tank din ng hybrid. Magkano bang full tank na? Wala pang 3,000 ni gasolina. Gano'n lang kasimple. Sabihin, huwag kayong maging dayuhan sa sariling bayan. Kung Ilocano ka man, huwag kang diyan ka lang sa Ilocos o sa Cagayan Valley o sa Isabela o sa Ilocos Region. Bumaba ka rin, puntahan mo mga kababayan mo, mga
mga katutubo doon sa South Cotabato, doon sa pinakadulo. Dulo kasi kami sa bandang kaliwa, South Cotabato. Sa bandang kanan, yun, Cotabato City, Maguindanao ang pinakadulo. Kaya kung pupunta ka doon, pag kumanan ka galing Luzon, papunta ka sa Zamboanga Peninsula. Yun, diretso ka na. Mayroon namang Ruro, papunta ka ng Basilan. O, tingnan mo rin ang buong Basilan. At mula sa Basilan, isa sa pinakamagandang lugar puntahan ay Tawi-Tawi. So ngayon, ang pwede mong planuhin ang trip mo, dadaan ka ng Cebu, Sigwe ka sa Bohol, punta ka sa Negros, tapos balik ka naman. Pwede from Negros, pwede ka papunta sa Mindanao, dadaan ka sa Cagayan de Oro. Ganon, ibig sabihin, let us make it as a habit, educational trips ang lahat yan. Pag may pera kayo konti, huwag kayo magtipid. Biyahe kayo ng biyahe. Ganon lang ako kasimple. Kasi pag bibiyahe ninyo, kapag utak negosyante ka pa, marami ka makita, maisip na negosyo, kada lugar makikita mo. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo. At tulungan nyo lang ako sa pamamagitan ng pagdasal ninyo ay pagpatuloy natin ang laban ng press freedom. Sa totoo lang, pag may patatag natin ang press freedom, malaking bagay ang pinapapil ng media o ng press freedom sa pagpapaganda ng ating pamahalaan. Bakit po? Ang press freedom, the power of the press, brings about that power of shame. Pag pinuna ka na, di mahiya ka na sa bayan, kasi pinuna ka eh. Yan po ang power of the press. Para matakot yung mga ating mga politiko na manluko at mag-abuso, kailangan laging may puna. Pupunain. Kaya dapat tanggalin na yan ang parusang kulong sa lahat ng mga media kahit kasinungalingan pa ang kanilang sinisiwalat. Hayaan natin yan. Anhin mo yung kasinungalingan na hindi naman nakakasira ng bayan yan. Ang nasisira lamang yan ay yung taong ego ng isang tao dyan na nakaupo sa pwesto. Hindi po nakakasira ang kasinungalingan sa media. Sa media lang ha. Ang kasinungalingan na nakasira ay hanggang ka sa pamahalaan. Magsisinungaling ka ngayon para kumita ka. Sa mga kontrata, bidding kayo. Yun pala, kasinungalingan dahil naluto ng bidding. Yan ang kasinungalingan na hindi kikidakaran na nakakamatay. Pero sa media, hayaan mo lang, it's a matter of policy that I want. Kung ako presidente ng Pilipinas, I'll make it a policy that no one shall be imprisoned just because of a wrong or a false accusation of facts on the press. Basta sa press, walang problema yan. Kita mo sa Amerika, tinanggal na yung bilanggo. Kung gusto mo, hindi ka naman nawawala ng remedyo sa Amerika. Magsampa ka ng civil case, humingi kang danyos. Kagaya niyo sinampa ni Pirates of the Caribbean, si Johnny Depp. Nilaibilsan yung kanyang asawa dati. Na si Amber Heard. Na sinabi ni Amber Heard na siya ay lalaking nang bubugbog ng asawa. Okay, sabi niya hindi totoo yan. So nanalo si Johnny Depp dahil jury trial yun. Naniniwala ang jury kay Johnny Depp sa presentasyon ng kanyang mga facts na inimbento lamang ni Amber Heard ang lahat ng mga kwento para palabasin niya na isang bugbugiro na husband. Ito si Johnny Depp. Ganun po ang gusto ko mangyari sa ating bansa. Kaya ako tatakbo ng senador. The first thing that I will do is I will press na dapat ang press freedom ay mananaig, tanggalin na ang parusang kulong. Para lahat ay ma-encourage yung salita. Never mind kung kasinungalingan. Never mind kung nag-abuso na dahil sinungaling na lalabas. Hindi naman nakakamatay yan. And yet, libre naman ang Facebook, libre ang YouTube, libre ang lahat. Kung ako ay tinira, bakit ako matatakot? Bakit ako iyak? Di, magsasalita na akong vlogger din ako. Hindi mo salita. Ito po ang ebidensya ko, hindi po totoo ako sa suniban at may. Parang gano'n na kasimple lang yan. Dapat ganun po ang mas mataas na uri or antas ng mature na mga Pilipino pagdating sa vlogging, pagdating sa pagpapahayag ng damdamin. At ang pagpapahayag ng damdamin ay isa sa pinakamataas na karapatan na kinikilala ng United Nations. Napapaloob po yan sa Article 19 ng United Nations Declarations of Human Rights na isinagawa noong December 10, 1948. Birthday ko pa yan, December 10. Human Rights Day ang December 10. Kaya, dapat natin pigilan ang lahat ng bata. Turuan bata pa lang yung mga apo natin. Hayaan niyo magsalita, huwag niyo pagalitan.
Kasi pag pinagalitan yung mga bata, lalakit, hihiya, matatanggalan ng kanyang dignidad. Feeling niya wala siyang dignidad sa sarili niya. Kaya para magiging magaling ang bata natin paglaki, mga anak natin, mga apo natin, hayaan nyo kahit turuan nyo lang, huwag nyo paluin, huwag nyo sigawan, huwag nyo kurutin, huwag nyo bignonoy. Kasi mga bata ngayon, hindi nila alam. Sa bata po na maliliit, nagsimula ang kinabukasan natin. Kaya pag napahubog natin na maayos ang ating mga apo, mga anak ninyo, ganun kalaki, sigurado lalaki po, sabay-sabay sila, naggaganda ang buhay ng Pilipinas. Oh, sabihin mo sa akin kung magaling yung patakaran na nagpapalo sa bata. Kung magaling yan, dapat sana sa level natin ngayon, marami ng mga tao ngayon na hindi kriminal. Wala na sanang bantag, wala na sanang tibuloy. Kasi kasing edad ko sila halos, mas matanda lang sila sa akin ng konti. Kung tama yung sistema nung araw na ako, nakatikim ako ng palo sa tatay ko, kung tama yung sistema palo-palo, hindi dapat maayos na sana ang Pilipinas ngayon. Ibig sabihin, hindi po pwede ang sistema na palo-palo sa inyong anak, inyong apo. Ganoon lang po sa akin na hiniling dyan. Bagkos, bata pa lang, turuan na sila paano pagpapahayag ng damdamin nila. That is the start of press freedom. The right to express your fears, your doubts, and everything, your happiness, your sadness, your grief, your tragedy is your God-given right. No one can take it away from you. Sa ngayon na nag-usap tayo, iisa lamang ang karapatan na hindi naikukulong ang tao. Yung karapatan mag-isip, sa isip mo lang yan. Hindi mo lang ilabas sa bibig mo. Karapatan mo mag-isip kahit hindi ka paparusahan. Sabi mo, papatayin ko si BBM. Isip lang yun. Hindi ka pwede papatayin. Hindi ka naman pwede bibilang mo. Dahil nag-isip ka dyan. So, if there is one right that cannot be punished, is the right to think. Ganun lang kasimple, ha? So, hanggang lang muna tayo. Maraming salamat sa palipad mo, Misael. At saka, tulungan nyo ako. Bigyan nyo ko ng stars. Bigyan nyo ko ng stickers. At please lang, para makahabol tayo na mas marami po makakarinig sa akin, pakisabi sa kanila na mag-subscribe sa akin, pakishare nyo through Messenger kasi mas epektibo ang sharing ng Messenger kumpara sa post nyo lang sa inyong mga timeline. Okay? Dad Technic Channel, watching Senator from Batangas. Thank you, Alae, no? Marami akong mga kaibigan sa Batangas. Si Misael, Super Sticker, thank you. Olympia Pepito Moran, di po ba natatakot ang road trip sa Mindanao, ang ambos? Ay hindi, walang ambos po. Maniwala kayo sa akin, Olympia, no? Believe me, wala pong ambos na mangyayari. Yung kung may away-away ko narinig, doon lang yun sa bundok. Pero sa kalsada, wala pong ambos. Believe you me. Maniwala kayo sa akin. Kaya, mas in-encourage ko, taga Mindanao, biyahe din kayo Luzon. Encourage ko, biyalan, para makita nyo, mahal nga lang gastos sa gasolina, pero maraming lugar ang inyong mapupuntahan. Pagdating niyo sa isang lugar, tumigil kayo, merinda kayo, magpa-picture kayo, mag-selfie-selfie kayo. Kasunod na lugar naman, ganun din gagawin nyo hanggat sa makarating kayo ng Baguio. O di kaya, diretso na kayo dun sa Apari. Pag galing sa Baguio, diretso kayo, pwede kayong umakyat, papunta sa Apari. O di kayo, dito kayo sa kaliwa, sa Pangasinan, La Union, dadaan, pupunta kayo sa Ilocos, pwede sa dulo ng Ilocos, doon ka sa Pagudpod naman, daan ka sa Pagudpod, diretso mo lang, Santa Praxedes, Cagayan na. Pagtapos, pasok ko naman sa Cagayan, papunta ka ng Tugigaraw. Umiikot-ikot ka sa Pilipinas, kaya in-encourage ko lahat ng mga tao, kahit may kunting budget, ikutin yung buong Pilipinas. That's the only way para magkakilala tayo sa isa't isa. That's the only way para makilala mo ang kapwa mo Pilipino na Muslim ay mabait pala. Ang kapwa mo Pilipino na Ilonggo ay mabait pala. Ang kapwa mo Pilipino na Pangasinense ay mabait pala. Ang kapwa mo na Pilipino na Ilocano o Kapampangan ay mababait pala. Ganun lamang po, kapwa mo na Pilipino na Cebuano o Waray o Boholano ay mga babait pala. Ganun lamang po para makikita ninyo, tataas ang antas nating pag-ingat at tataas ang tiwala natin sa isa't isa. And that trust is the only way for us to move forward. Business cannot move forward without the trust of one businessman to another. Ganun lang mo kasimple. Okay? Hanggang dyan na muna tayo, mag-isang oras na po. Si Ilma Irida, watching from Toronto, Canada. Si Val Casiano, mabuhay ka Toto for Senator.
So Paul Nick, that's why I didn't trust the PIO of Romualdez. It was done in dirty way. Talaga dapat kayo banatan, magiging matapang na tayo magsalita. Huwag kayong magkimi na magbanggit ng pangalan. Tapos sa Lodelin Bushel, paano yan? Nag-utos, bakit di pa nahuli? Gagawa tayo ng paraan dyan, paano mahuli? Kasi pag nagiging senador ako, isang batas na isusulong ko ay kung sino ang mga tao nakakasuhan ng heinous crimes ay pag-umpisa pa lang ay kabitan na siya ng SIM card na pulseras. At kung matatanggal yan, pwede na siyang arestuhin. Para hindi na para malaman, hindi siya makapagtago, hayaan mo, pwede siya lumaya, malaya ka pumunta kay saan, pero isuot mo lang yung SIM card mo na kadikit sa katawan mo para malalaman namin kung saan ka. Ganun ang ipapanukala kong batas. Okay, hanggang dito na lang po at magandang umaga! Gerald Kitalik Bantag, Surbugo, Hanang!